sa lahat. Ang lalaking ito na mukhang ordinaryong customer sa isang convenience store sa Maynila, isa palang hold-upper. Bumunot pa ng baril at ikinasa sa harap ng mga empleyado ng tindahan. Ang naturang kawatan na pag-alamang isang retiradong sundalo. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang malalaking balita sa Frontline. Tanker na may kargang coconut oil bumangga sa poste ng Skyway sa SLEX Magallanes. Nagdulot ng matinding traffic dahil sa tumagas na langis. 3 bata patay sa nasunog nilang bahay sa Bukidnon. Ilang matataas na opisyal ng Amerika ipadadala ni US President Joe Biden dito sa Pilipinas para palakasin ang kalakalan at pamumuhunan sa bansa. Japanese national arestado sa Mactan Airport sa Cebu matapos may gawing kalaswaan sa eroplano. Koreanang inaabuso at pilit umanong pinapagdroga ng kapwa niya Koreano, sinagip ng mga pulis sa isang kondo sa Pasay. Bingo at Ling muntik nang makiss sa seryeng Can't Buy Me Love. Don Bell fans kinilig. Sumalpok sa poste ang isang tanker na may kargang coconut oil sa South Luzon Expressway o SLEX sa bahagi ng Magallanes. Nagdulot ito ng buhol-buhol na traffic at sunod-sunod na disgrasya dahil sa tumagas na langis. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Nagka-yupi-yupi ang harapang bahagi ng oil tanker na ito matapos maaksidente sa southbound lane na SLEX Magallanes pasado alas 7 kaninang umaga. Bumangga ang tanker na may kargang coconut oil sa poste ng Skyway. Ayon sa MMDA, may iniwasan daw ang driver kaya ito biglang napakabig at tuluyang nawalan ng kontrol. Alam naman natin na ang mga tankers, napakalaking trucks po yan. So, pag bigla kang kumabig, talagang there's a big chance or big tendency na talagang ma-out of control ka. Wala naman tayong any information na nakainom siya or inaatok, no? Nagdulot ng matinding traffic sa magkabilang lane na SLEX Magallanes ang insidente. Usad pagong ang mga sasakyan dahil kumalat sa kalsada ang tumapong langis. At dahil madulas ang daan, nagkabanggaan pa ang ilang sasakyan. Gaya ng SUV at L300 na ito na pumagitna pa sa daan. Mabuti na lang, walang labis na nasaktan. Biglang sumigsag po, madulas yung kalsada. Kaya hindi na control yung kaya bumangga po. Sunod-sunod din ang pagsemplang ng mga motorsiklo. Gaya na lang ng 2 rider na ito na agad namang sinaklolohan ng mga pulis. Wala po biglang pepreno, madulas po. Dahan-dahan po tayo. Napakarami na. Ingat po tayo doon sa kurbada. Maya-maya pa, isa pang rider ang sumemplang. Sugat sa tuhod ang inabot niya. Napapreno ako doon kasi meron umawat eh. Okay na sana eh. Nadulas ako. Pagpreno ko, hindi kumagat yung preno. Yun. Sa datos ng MMDA, hindi bababa sa 10 rider ang nadulas at sumemplang. Agad silang nilapatan ng paunang lunas matapos magtamo ng minor injuries. As much as possible, if we can go talagang below the, if we can go at around 20 kilometers or even slower, lalo na sa mga motor or mga two-wheel vehicles natin, para makaiwas po tayo na magkaroon ng aksidente na dumudulas. Pagkatapos maitabi ang nadisgrasyang tanker, binuhusan ng buhangin ng magkabilang kalsada para maibsan ang dulas na idinulot ng tumagas na langis. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. Kaliwat ka ng sunog ang sumiklab sa Pasay at Maynila kagabi. Higit 30 pamilya ang lumikas, ang ilan sa kanila halos walang naisalbang gamit. Narito ang report. Naglalagablab na apoy ang gumulantang sa mga residente ng Barangay 157 sa Pasay pasado alas 8 kagabi. Ang mga bumbero umakyat na sa bubong ng bahay. Doble ingat sila dahil may tindahan ng LPG ilang metro lang mula sa mga nasusunog na bahay. Mula sa malayo,
Tanaw rin ang makapal na usok mula sa sunog. Itinaas na sa ikalawang alarma ang sunog, kaya 8 fire truck ang kailangang rumisponde. So masikip po talaga yung pagpasok. At yung mabilis na pagkalat ng apoy dahil mostly light materials po ang construction materials na ginamit sa pagtayo ng mga bahay. Si Joey sinubukan pang pasukin ang nasusunog niyang bahay, pero kaunting gamit lang ang naisalba niya. Wala nang magagawa kundi namin bagong ulan ito. So, ganito na ang tawa ng Diyos. Mag-aalas 10:30 na ng gabi nang tuluyang maapula ang sunog. Aabot sa 5 bahay ang natupok habang nasa 35 pamilya o higit 100 individual ang apektado. Wala namang nasaktan. Pansamantalang nananatili sa evacuation center sa kabilang barangay ang mga nasunugan. Inaalam pa ang mitsa ng sunog. Ayon sa Pasay Bureau of Fire Protection, ito na ang ikatlong sunog sa lungsod ngayong buwan. Mas dumalas kumpara sa 5 fire incidents sa naunang 2 buwan ng taon. Natupok din ng apoy ang 2 palapag na bahay na ito sa Sampaloc, Maynila. Ayon sa mga rumisponding bumbero, sumiklab ang sunog pasado alas 11 kagabi. Naapula ito matapos ang halos 1 oras. Wala namang nasaktan pero aabot sa 75,000 piso ang halaga ng pinsala. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Paulit-ulit namang paalala ng BFP, maging responsable kapag aalis ng bahay at tiyaking hindi nakasaksak sa kuryente ang mga appliances. Agad din daw i-report kapag nagkasunog sa inyong lugar kaysa unahing mag-post online. Kung magkakaroon po tayo ng sunog sa ating komunidad, huwag po tayong mag-Facebook Live. Itawag po natin ito sa pinakamalapit na fire station. Sa Bukidnon naman, patay ang 3 bata matapos matrap sa nasusunog na bahay. Base sa investigasyon, naglalaro sa second floor ang mga bata nang sumiklab ang sunog pasado alas 11 ng umaga nitong Huwebes. Hindi na nailigtas ang 2 batang edad 3 at 1 taong gulang. Ayon sa Bureau of Fire Protection, faulty wiring ang sanhi ng sunog. Nasagip naman sa Pasay ang isang babaeng Korean national na hinalay at pinilit pa umanong gumamit ng droga. Ang sospek, kapwa niya Koreano. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Tadtad ng pasa sa kamay at braso ang babaeng ito na isang Korean national nang sagipin siya sa isang condominium sa Pasay kaninang umaga. Ang salarin, kapwa niya Koreano na nakilala niya lang umano sa isang KTV bar sa Parañaque. Ayon sa mga pulis, dinala ng Koreano ang biktima sa kanyang condo unit sa Pasay. Tumawag daw ang ama ng biktima sa Korean Embassy dito sa Pilipinas para isumbong ang umano'y pang-aabuso sa kanyang anak. Dito na napag-alaman ng mga otoridad na ginahasa sa umano ang babaeng biktima at pinilit pang gumamit ng illegal na droga. More than 5 days yata siyang inabuso ng suspect. Hindi naman siya nakakulong kasi nakakalabas naman siya. Hindi na nakapalag ang Koreanong suspect nang arestuhin siya ng mga otoridad. Nakuha din sa kanya ang 19 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 129,000 pesos. Meron ding cocaine na aabot naman sa 97,000 pesos ang halaga. Tumangging magsalita ang sospek na nahaharap sa patong-patong na reklamo. Nasa kustodiya naman ng Women and Children's Protection Desk ng Pasay Police ang biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. 22 matataas na opisyal ng Amerika ang bibisita sa bansa sa Lunes para sa trade mission na ipinag-utos ni US President Joe Biden. Inaasahang magbubunga ito ng karagdagang mamumuhunan sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Para mas palakasin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika pagdating sa trade and investment, magpapadala ng delegasyon si US President Joe Biden dito sa bansa sa susunod na linggo. Ayon sa White House, pangungunahan ni US Department of Commerce Secretary Gina Raimondo ang trade mission. Binubuo ito ng 22 personalidad na itinuturing na top-level executive sa Amerika. Inaasahang darating sila sa bansa sa Lunes. Kabilang daw sa mga tinitingnang oportunidad para mamuhunan ay ang mga sektor ng enerhiya, critical minerals at food security. Ang trade
mission na ito bahagi ng pangako ni Biden kay Pangulong Bongbong Marcos nang bumisita siya sa Amerika. Umaasa naman ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA na mapatataas ng trade mission ang investment portfolio ng mga kumpanya ng Amerika sa economic zones ng Pilipinas. Nitong nakaraang linggo lang nang bumisita naman ang Pangulo ng Australia kung saan nakapag-uwi siya ng 86 billion pesos na investment pledges. Kalakip nito ang 12 kasunduan na magpapalakas ng Philippine-Australian Investment Partnership, kabilang sa mga industriyang makikinabang ang battery manufacturing, plastic water recycling, at waste-to-energy technology. Yun nga lang, matagal-tagal pa raw ang hihintayin bago ito maramdaman ng ating mga kababayan. Pero ang magandang balita, ayon sa Department of Trade and Industry, siguradong magdadala ito ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Gusto natin yung investments natin sustainability-driven, gumagamit ng smart technology, syempre gumagamit ng malinis na teknolohiya, malinis na enerhiya. Gusto natin mas marami pa tayong trabaho na maibigay at yung trabaho na to ay kalidad. Inanunsyo naman ng Malacanang na bibisita si Pangulong Marcos sa Germany at Czech Republic sa susunod na linggo. Yan ay para isulong naman ang kooperasyon pagdating sa ekonomiya at seguridad. Kasama raw ng Pangulo sa Germany ang delegasyon ng Department of Trade and Industry. Layon nilang himuki ng mga dayuhang negosyante na mamuhunan sa bansa pagdating sa renewable energy at aerospace. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mas paiigtingin pa ng pamahalaan ang pagbabantay sa mga teritoryong sakop ng ating exclusive economic zone sa pamamagitan niya ng Comprehensive Archipelagic Defense Strategy na ipatutupad ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Defense Secretary Gibot Chodoro, sa ilalim ng bagong estratehiya, buong sandatahang lakas ng bansa ang kikilos para protektahan ang ating mga teritoryo. Sang-ayon naman ang ilang maritime experts sa hakbang na ito ng gobyerno. Anila, napapanahon ito lalo't patuloy ang banta ng China sa West Philippine Sea. Ilang dekada na rin daw nakatuon ang atensyon ng AFP sa mga internal threat tulad ng rebellion. Dekada na maraming administrasyon ng gaan na parang masyado talagang na-absorb ang atensyon ng defense sa internal security operations. Maganda na nag-i-evolve na yung defense policy natin at nag-shift na talaga towards external defense. Develop our ability to project yung comprehensive power natin doon sa ating exclusive economic zone. We will have to strengthen yung maritime capabilities natin, tsaka air, and of course develop a tri-service armed forces of the Philippines. Pinabulaanan ng palasyo na idineklarang holiday ang March 11 para sa Eid al-Fitr o pagtatapos ng Ramadan. Kasunod yan ng kumalat na dokumento online na galing daw sa Malacanang. Giit ng palasyo, fake news ito. Tampered o inedit lang din ang orihinal na dokumento na 2019 pa inilabas. Sa ngayon, wala pang deklarasyon ng holiday para sa Eid al-Fitr ngayon. Karaniwang idineklarang national holiday ang Eid al-Fitr na nakadepende sa paglabas ng crescent moon na nakabase sa Islamic calendar. May nakaambang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa taya ng oil industry sources, 50 hanggang 80 centavos ang ibababa ng kada litro ng gasolina. 20 hanggang 50 centavos naman ang bawas presyo sa kada litro ng diesel, habang 20 hanggang 45 centavos naman sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang rollback ay bunsod ng pabago-bagong demand sa petrolyo sa China at Amerika. Gayon din ang inaasahang pagtaas ng supply ng langis sa mga bansang hindi miyembro ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Susunod, sa pool sa CCTV, retiradong sundalo ng hold-up ng convenience store sa Tondo, Maynila. Van na may sakay ng mga turista bumangga sa truck sa Cebu. At Japanese national, inireklamo ng kapwa pasahero dahil sa ginawang kalaswaan sa loob ng eroplano. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Sa pool sa CCTV, ang pang-hold up sa isang convenience store sa Tondo, Maynila. Ang suspect, retiradong sundalo na problemado raw sa pera. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid.
Pasado alas 2:30 ng madaling araw nitong Huwebes, pumasok ang lalaking nakaitim na jacket na yan sa convenience store na ito sa Tondo, Maynila. Ilang saglit pa bumunot siya ng baril sabay tutok sa dalawang staff. Sa kainutusan ng mga empleyado na iabot sa kanya ang ilang supot na may lamang barya. Hindi pa siya nakontento at pinabuksan pa ang kaha. Pero nang makita niyang barya na lamang ang laman nito, sumibat na siya. Ang kawatan sa video agad natukoy at naaresto rin kinabukasan sa kanyang bahay sa Tondo. Napag-alamang dating sundalo ang sospek na si alias Brian. Retired siya, retired. Philippine Army. Kinuha niya yung pinagbentahan ng araw na yon. Lumabas sa investigasyon, nagipit umano ang dating sundalo kaya siya ng hold up. Ang kapswiran niyang suspect natin financial. But yung pamilya niya naman, saka yung mga anak niya, meron naman din trabaho. So, yung problema niya sa kanya lang, tapos hindi niya sinishare doon sa anak niya, sa asawa niya. Sa ngayon, nakakulong na si alias Brian. Hindi na na-recover ang 11,000 pesos na nalimas niya sa tindahan. Naubos na raw ito ng sospek sa pamamalengke. Iniimbestigahan kung siya rin ang nasa likod ng pagnanakaw sa isa pang convenience store sa Sampaloc nitong March 3. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang sospek na naharap sa reklamong robbery. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nagbabadya raw magkaroon ng krisis sa supply ng tubig sa Metro Cebu dahil sa El Nino. Unti-unti na kasing natutuyo ang mga dam doon. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. 2 linggo nang hindi umulan ng malakas sa ilang bahagi ng Cebu. Bakas ang epekto niyan sa Buhisan Dam na isa sa pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Cebu. Mabilis ang pagbaba ng water level ito sa 2.3 meters mula sa normal na 2.5 meters. Mas matindi naman ang sitwasyon sa Aklupan Dam sa Talisay City. Malapit na sa critical level ang tubig rito. Kasulukuyan itong nasa 1.5 meters. Pati ang ilog kung saan dumaraan ang tubig patungo sa dam, tuyo na rin. Ito yung Tabuk River. Sa bahaging ito, makikita natin na may natitira pang kunting tubig. Ngunit sa pagtawid natin sa kabilang kalsada, makikita natin sa bahagi ng ilog na ito, tuyong-tuyo na. Bunsod ng tumitinding epekto ng El Nino sa mga dam, nangangamba ang Metropolitan Cebu Water District sa supply ng tubig. May posibilidad siguro, sir, ito maubos yung tubig yun doon. Matutuyo. Kasi yung river channel wala na ang tubig. Kung magpapatuloy raw ang pagbaba ng tubig sa mga dam, posibleng magkakrisis sa supply sa mga susunod na buwan. Mapipilitan silang magpatupad ng mga water service interruption. Pero ngayong may supply pa, may ilan nang nawawala ng tubig. There are already reports na natatanggap namin na medyo yung the pressure, water pressure, hindi na masyadong the usual. Tapos yung the number of hours na may tubig sila, bumaba na rin. Example, pag 24 hours usually, mayroon ng hindi na 24 hours, 20 na lang or 22 na lang. Kumuha na raw ang Metropolitan Cebu Water District ng private water supplier. Pansalo raw nila ito sakaling kapusin ang water supply. Naghahanap na rin sila ng bagong pagkukunan na tubig. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Kung sa Metro Manila, bawal ang mga e-bike sa mga pangunahing kalsada sa UP Los Baños. Aarangkada mga ito bilang transportasyon ng mga estudyante at empleyado. Nasa frontline ng palitang yan, si Mondi Lopez. Lakad there, lakad everywhere. Yan ang madalas eksena dito sa University of the Philippines Los Baños o UPLB. Isang estudyanteng si Clarice sa mga nasanay na sa malayong lakaran sa initan. Ako pang campus ko po ay sa gitna, so wala po kasing UP gitna, kaliwa at kanan lang po. So ang concern ko po is, pag magsasakay po ako ng jeep is either sa gate lang po yung baba, maglalakad po ako papasok. Certified commuter din itong si Rudy, isang empleyado sa UPLB. Usually, kahit ever since estudyante ako, nag-jeep talaga ako papuntang UPLB para pumasok sa klase ko. And now, para pumasok sa work, jeep pa rin talaga ang mode of transportation ko. Ang university journey nila Clarice at Rudy, babaguhin ng mga bisikletang dekuryente. So we thought of introducing a new setup. And one is the electric bikes and e-scooters. Yes!
Parehong aarangkada sa ride-sharing system ng universidad na tatawaging Tipaklong. Tipaklong is a shared mobility na system. Ang ibig sabihin noon that pwede kang magrenta ng bike or scooter. Kukunin mo lang sa isang station. Kung saan ka pupunta, iiwanan mo lang doon, kukuha na mo ng picture and then tapos ka na mag-rent. Pero teka, ano kaya magiging reaksyon ng mga taga-UPLB? Pabor po ako, may ibsan po yung pagod. Interesting siya and exciting for me. Sabay-sabay nga nating sakyan ang trip ng bike rental enterprise ng UPLB alumni. May exclusive pasilip sa kanyang develop na mobile app. Lakas natin! May 3 options to choose from: e-bike, e-kick scooter at ordinary bike. Matapos mamili ng sasakyan, Pwede mo siyang puntahan, pwede ka nang mag-ride. basta na-scan ng mabuti ang QR code. Simple lang, no? I-pilot test mo na nga, Rudy! Feeling mo you're one with nature na hindi mo madalas mararamdaman kapag nasa loob ka ng jeep. Siyempre, di ako papahuli. So nandito tayo ngayon sa Manuel Rojas Street at susubukan natin itong e-scooter dito sa UP Los Baños. Tingnan natin nga, first time kong gumamit ng scooter. Pero this time, e-scooter pa. Bukod sa sayang dulot ng e-kick scooter at e-bike, environment-friendly din ang mga ito, ha? Number 1, wala tayong usok, diba? Walang ingay sa campus. Walang fossil fuel use. Oh, dali lang, di ba? Nagpawisan ako nun. Pero, masarap. Good move, di ba? Pero ang pinaka-ipagmamalaki ng mga taga-UPLB? Pag okay to, the first in the Philippines sa mga educational campuses. Pero alam nyo ba na 1912 pa lang may bike culture na sa UPLB? Dati na yung biking sa campus. 1,600 hectares itong lower campus. Ang lalayo ng buildings na hindi kayang makover nung ikot jeep. Why not introduce na lang, ibalik natin yung kultura, yung biking culture. Ipinagbabawal man ang ganitong mga electric na sasakyan sa major road sa Kamaynilaan, naghahanda pa rin ang UPLB para ikasa ang pilot test ng ride-sharing nito sa katapusan ng buwan. Mondi Lopez, News 5. Susunod, Japanese national na may ginawang kalaswaan sa eroplano, arestado sa Cebu. At 132 million pesos na halaga ng cocaine natagpuan ng mga mangingisda sa dagat sa Eastern Samar. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Arestado ang isang pasaherong Japanese na gumawa ng kalaswaan sa loob ng eroplano. Ang kahalayan na videohan ng katabi niyang Pinay. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Habang bumabiyahe mula Metro Manila papuntang Cebu, nakaidlip sa eroplano ang 29 na taong gulang na babaeng pasahero. Pagkagising, laking gulat niya nang makitang may ginagawang milagro ang katabi niyang Japanese national. Excuse me, I'd like to report an assault. Agad isinumbong ng babae sa cabin crew ang ginagawang kalaswaan ng kanyang katabi, kaya't inilipat siya ng upuan. Natutulog pa yung Pilipina na pasahero. Tulog din yung hapon. Nung kalagitnaan na ng biyahe nila, about to take off na ata sa CIA dito sa Cebu, nung nagising yung Pilipina, napansin niya yung katabi niyang hapon na hawak-hawak yung ate niya. Yun, masturbate na siya. Paglapag ng eroplano, hindi alam ng Japanese national na may nag-aabang na sa kanyang mga pulis sa Mactan Cebu Domestic Airport. Imbis na mamasyal sa Cebu, sa kulungan ang bagsak ng foreigner. Porsigido umanong magsampa ng formal na reklamo ang Pinay na pasahero para raw magsilbing leksyon sa mga bastos na pasahero. Hindi kasi normal sa isang tao na mag-masturbate in public. Ang baga, grave scandal siya. Pwedeng makulong ng hanggang 6 na taon ng sospek at pagmultahin ng 6,000 pesos hanggang 12,000 pesos. Nananatili sa kulungan ng Lapu-Lapu Police ang inireklamong Japanese na tumangging magbigay ng pahayag. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Imbes
Webes na isda, mga cocaine ang nakuha ng isang mangingisda sa Eastern Samar. Ayon sa Eastern Visayas Police, natagpuan kahapon na mangingisda na palutang-lutang sa dagat ang 2 malaking plastic bag na nasa loob ng lambat. Nang buksan niya ito, tumambad ang 20 bloke ng cocaine. Nagkakahalaga daw ito ng mahigit 132 million pesos. Agad niyang dinala ng mangingisda sa mga pulis. Inaalam pa kung mula ito sa ibang bansa. Hinala ng mga otoridad galing ang mga cocaine sa malaking sindikato. Namatay na ang sperm whale na napadpad sa baybayin ng Uson, Masbate. Martes nang makita ng mga mangingisda ang balyena sa baybayin. Agad namang rumesponde ang Philippine Coast Guard para dalhin ang balyena sa malalim na bahagi ng dagat. Pero bumalik din daw ito sa dalampasigan. Nitong Webes naman ang makitang palutang-lutang ang balyena at wala ng buhay. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, posibleng malnutrisyon o sakit ang ikinamatay nito. Susubukan daw ng ahensyang dalhin sa ilalim ng dagat ang bangkay ng balyena o pwede rin daw ilibing. Pinapa-audit ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel ang mga inilabas na bigas ng National Food Authority simula 2019. Sa gitna yan ng kontrobersya sa umano'y maanumalyang pagbebenta ng NFA rice sa mga pribadong trader. Ang Internal Audit Service ng Department of Agriculture ang magsasagawa ng audit. Itong Lunes, sinuspinde ng Office of the Ombudsman ng halos 140 opisyal ng NFA na dawit sa issue. Ang suspension order ibinase sa listahang ibinigay ng NFA ayon sa Department of Agriculture. Pero pinuna ng Kamara ang NFA sa isang pagdinig. Ilan kasi sa mga nasa listahan naka-leave, retirado o patay na. Nire-review na raw ng NFA ang naturang listahan. Just relax, don't stand, okay? Hindi makatayo at namimilipit sa sakit ang Japanese national na ito sa National Highway sa Naga City sa Cebu. Isa siya sa 5 Japanese na sakay ng tourist van na bumangga sa isang truck kaninang 3:00 ng madaling araw. Papunta sanang Oslo ang mga turista para mag-whale watching. Base sa investigasyon, bigla umanong kumaliwa ang truck na naging dahilan ng banggaan. Agad namang rumisponde ang mga pulis at naisugod sa ospital ang mga sugatang turista. Nakakulong na ngayon sa Naga City Police Station ang truck driver. Patay naman ang angkas ng motorsiklong ito matapos sumalpok sa isang kotse sa Barangay Bukal sa Lemery, Batangas. Sugatan naman ang rider nito. Base sa investigasyon, biglang nag-overtake ang kotse at sumalpok sa parating namang motorsiklo. Matinding pinsala ang tinamo ng mga biktima na parehong walang suot na helmet. Hindi na magsasampa ng reklamo ang mga kaanak ng biktima matapos makipag-areglo ang driver ng kotse. Arestado naman ang isang tulak ng droga sa buy-bust operation sa San Mateo, Rizal. Kinilalang sospek na si alias Bong na kumpiska sa kanyang nasa higit 1.2 milyong pisong halaga ng umano'y shabu. Nahulihan din ng baril, 4 na bala at buy-bust money ang sospek. Nakakulong na siya sa San Mateo Municipal Police Station at nahaharap sa patong-patong na reklamo. Yan ang Frontline Roundup, Elaine Fulgencio, News 5. Susunod, for parents sa Batangas na love ang alaga niyang kambing. Tampok sa viral yan. At cast ng Can't Buy Me Love, trending sa kanilang reaksyon sa muntik ng kissing scene ng Don Bell. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Finally, inilabas na ni pop icon Ariana Grande ang pinakabago niyang album na Eternal Sunshine. Bilang sa album ang kantang yan na We Can't Be Friends. Ngayong araw din inilabas ang music video niyan. Heartbreaking ang tema nito na tungkol sa mag-ex na hindi na pwedeng maging magkaibigan. Bukod dyan, kasama rin sa bagong album ang kantang Yes and na unang inilabas ni Ariana last month. Ang Eternal Sunshine ang 7th studio album ni Ariana, kasunod ng Position na inilabas naman noong 2020. Kilig overload ang hatid ng Don Bell sa seryeng Can't Buy Me Love. Ang love team muntik nang makiss
Yan at iba pang chika sa report ni MJ Marfori. Grabe namang makatitig yan! Trending ngayon ang reaction video ng Can't Buy Me Love cast sa muntik ng kissing scene ng Don Bell. Oh my God! Ang bidang sina Ling, played by Bel Mariano, at Bengo, played by Donnie Pangilinan, hindi matago ang kilig sa isa't isa. Pati nga raw sila, nabitin sa eksena. Hindi yun? Bitin naman, ano? Ang masasabi lang dyan ni Belle. Pero deserve ng binging yan. Yeah. And then maganda rin kasi I think this solidifies that they both have Feelings for each and not just feelings, they really, really, really care for each other. Pati ang ibang cast, nadala na rin sa Don Bell fever. Trending din ang ilang post ng netizens kung saan sinukat pa ang agwat ng kanilang mga labi. Konti na lang, kaya push pa Don Bell! Kailan kaya matutuloy ang kanilang kissing scene? Yan ang dapat abangan sa Can't Buy Me Love, 9:30 p.m. dito sa TV5. I know how to stop her, the Brandon way. Ito ang isa pang nakakakilig. May bagong patikim ang much-awaited Filipino adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim. After ng blockbuster date namin, Secretary Kim! No man will ever measure up kay Sec Kim. Bukod sa bidang sina Kim Chiu at Paulo Avellino, narito rin sina Jake Cuenca, Janice De Belen, Romnick Sarmenta, Angeline Quinto at K-pop opa na si Kim Moon-sik. Sa March 18 na yan ipapalabas. Please natin. Paano kung ayoko? Bago ito, una nang nagtambal si Kim at Paulo sa linlang na napapanood dito sa TV5. May inamin naman si popstar royalty Sara Geronimo tungkol sa baby plans nila ni Matteo Guarichelli. Sa latest vlog ni Doktora Vicky Bello, sinabi ni Sara na excited na siyang maging mommy. Pero may ilang pangamba pa rin daw si Sara. Are you excited to be a mom? Excited naman po. Kung may mga fears, ganyan, but kung bibigay ni Lord, so be it. Ano fears mo? Madami, Doc. Siyempre, equipped. Really equipped to be a mother. February 2020 nang ikasal sina Sara at Mateo. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Oh, partner, matanong ko lang, meron ka bang fur baby? Nako, at some point, I had 9. O, diba? 9? Ngayon, dalawa na Dami. lang. Dalawang cats. Dalawang cats na meron siyam na buhay. Yun, times 9. Oo, pero alam, natanong ko yan kasi merong nakakaintrigang fur baby, yung isang babae sa Batangas. Naku, bakit kaya? Alamin natin yan sa report ni Elaine Fulgencio. So, let's get ready with me and my adoptive daughter, Sarah. At Sarah, ang munting kambing. Kakaiba ang trip ng fur parent na ito sa Laurel, Batangas. Ang kanyang fur baby, isang kambing. Breastfed type. Diba? Ganyan lang yung matake namin, te. Naging instant mommy si Glidel sa kanyang baby Sarah mula sa pagbibigay ng gatas hanggang sa grooming sa kanyang baby kambing. So mga te, pakibantayan muna yung anak ko kasi kukuha lang ako ng tissue para linisin siya. Parang totoong tao kung ituring ni Sarah ang kanyang fur baby. Meron daw itong sariling mini bed sa kanilang bahay. Bukod sa pagiging one-of-a-kind fur baby, kapansin-pansin din ang hugis puso sa noo ni Sarah. Kaya very special daw ito. Kwento ni Glidel, kinupkup nila si Sarah nang ipanganak ito. Naging agresibo raw kasi ang inahing kambing kay Sarah. Pero dahil walang sustansyang nakukuha sa inang kambing, namatay din kaagad si Sarah pagkatapos ng 1 linggo. Kahit sandaling panahon lang silang nagkasama, inalala ni Glidel ang kanyang fur baby sa pamamagitan ng pag-post ng kanilang happy memories sa TikTok. Pinaka-mamimiss niya raw ang paggising sa kanya ni Sarah tuwing umaga. Pero nababawasan naman daw ang kanyang pangungulila dahil sa naiwang kapatid ni Sarah na pinangalanan naman niyang Lenny. A day in my life with my adoptive daughter, Lenny. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5.
mag-alaga ng kambing. Kung may damuhan kayo, baka effective. Yun. Tako sa damo yan. Samahan mo na rin ng baka. Oo, pwede. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyong para sa may alam at may pakialam. Ako po si Nikki de Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman si Jess De Los Santos. Magandang gabi, Pilipinas.